Isa sa mga hindi din na nalaman ng ating mga kababayan, lalo na yung mga ganitong araw, syempre, yung mga nabibiktima ng mga unang panahon pa, yung kasagsagan ng internet, ay yung nagpo-post sila ng, di ba, uso yung at the moment, na pinopost nila, yung ATM, at the moment, nandito sila sa lugar na ito. Na hindi nila namamalayan na, kumbaga, may nagmamanman na sa kanilang social media account. Nandito sila, kumakain sa restaurant, ipopost nila, oh, nandito kami. Real time, ibig sabihin, naliligo sila sa dagat, nandito sila sa bundok, kung ano bang mga environmental areas na sa palagay nila, they are relaxing, na gusto nilang ipakita sa mga kakakilala nila sa social media or possibly, pwede parang nakikita natin, parang pinagmamayabang nila, nandito sila sa lugar na ito, yung pinipost nila na real time. Lagi namin sinasabi, ito yung mga panahon na hindi nila alam na pag nag-post ka ng real time, ay pwede kang bantayan ang post mo at nalaman nilang wala ka sa bahay mo, ay pwede nila itong pagnakawan o kunin ng iyong mga gamit sa loob ng iyong bahay. Kasi alam nilang walang tao. There are some reports from the local police na kung minsan merong mga insidente ng mga ganitong pagkakataon ng pagnanakaw, alam mo yun, kukunin yung yung mga alaga mong hayop na naiwan, lalo na sa probinsya, anything na pwede lang kukunin dahil alam nilang wala ka, ay talagang kukunin din. So, ang pinaka-siguradong dapat natin gagawin, siyempre, huwag silang mag-post ng real time. Ibig sabihin, walang problema kung kayo ng picture, mag-record kayo, pero huwag nyo namang agarang i-post kaagad sa inyong social media account. Para at least, kung meron mang talaga nagmamanman dyan, siyempre, hindi niya malalaman na wala kayo dun sa bahay ninyo. Na wala kayo dun sa kung saan kayo nakatira. Kung wala ka dun sa opisina mo. Ang pinaka-the best pa dyan na kung aalis man tayo sa bahay, kailangan kung meron kang kapitbahay o kung sinong kakilala na sa palagay mo hindi aalis doon sa tinitiran mo, pagpaalam mo na bantayan niya. Kung kahit paano, tignan niya kung yung bahay mo habang wala ka doon sa lugar na kung saan ka nakatira. Ipaalam mo rin sa kanya na wala kayo para in case kung may nakita siyang tao sa loob, talagang ipagpaalam niya. Pwede niyang itawag sa security o kung mga tabarangay tanod o sa malapit na police station kung saan ka nakatira. Meron kasing application ng social media na ina-update yung location mo. So kung talagang kumbaga na-hack niya ang inyong social media account, pwede niyang makita yun. Base rin sa datos ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, tumataas ang bilang ng mga kaso ng vacation scam. Doon sa online scam, ang number one dyan yung buying and selling. Ang pangalawa yung illegal access. Ito yung nag-access natin mga Facebook. Pangatlo yung fake booking, yung accommodation or tour scam. So every holiday, dito siya nagpipick. Ang style ng mga ng noloko, kunwari, siyempre may reservations, travel, sa hotel, mga booking. So it's either hotel, resort, o yung mga bahay na for rent or room or house for rent, yung mga ganyan. Ayan yung mga tumataas pagdating ng holiday. Kasi nga, ang laging nilang pinupost sa social media dyan o pinapakita nila na mas mababa yung airfare, mababa yung hotel accommodation, discounted yung mga rooms and houses for rent or any place na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan. So ito yung opportunity ng mga taong gumagawa ng panluloko gamit ang internet. Ang paggamit po ng social media ay okay din. Pero kung minsan, lagi po nating iisipin na ito din yung pamamaraan kung saan pwede nilang tayong makita ng sino mang mga tao na gustong gumawa sa atin ng masama. Pag tayo gagamit nito, ay nasa secure tayong area. In case na merong magbabantay sa atin, hindi po nila tayo makikita at hindi tayo magagawa ng masama.